Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, 1,400,000 kandidato nangampanya na para sa nalalapit na BSKE. PNP naka-heightened alert sa pagsisimula ng kampanya sa BSKE. Bag na may lamang pera at mga alahas, isinauli ng empleyado ng Bureau of Immigration. Kampanya sa kontrabigay, tinututukan ng kapulisan. 16 na OFW mula Israel nakauwi na sa Pilipinas. Team Philippines target kumolekta ng ginto para sa Asian Para Games. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa maugong na balita, sa pagsisimula ng kampanyahan sa BSKE ngayong araw, nagbabala si Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa mga kandidato na mahigpit nilang ipapatupad ang mga panuntunan ukol sa kampanya. Partikular rito ang ipanagbabawal na gawain tulad ng pag-alis o pagpigil sa pamamahagi ng legal na propaganda, paggamit ng mga iligal na materyales sa kampanya, paggawa ng anumang donasyon o regalo, paghirang o paggamit ng mga espesyal na pulis na nagsisilbing bodyguard ng mga pampublikong opisyal o kandidato. Ipapatupad rin ng ahensya ang ayuda ban na nagbabawal sa pamamahagi ng ayuda sa panahon ng kampanya upang maiwasan ang vote buying at vote selling. Inaasahang tatagal ang panahon ng kampanya hanggang ika-28 ng Oktubre. Kaugnay pang balita sa nalalapit na botohan, nakilahok ang ilang mga opisyal mula sa iba't ibang ahensya sa signing of the Pledge of the Commitment sa naganap na nationwide multi-sectoral peace assembly. Layunin nito na isulong ang tapat, payapa at maayos na botohan para sa BSKE ngayong taon, kung saan pinalipad din ang mga kalapati bilang pagwawakas sa siyang nagsisimbolo ng kapayapaan. Binigyan din ni COMELEC Commissioner in Charge ng BSKE 2023, Attorney Ray Bulay, ang kahalagahan ng pagpapanatili sa kaayusan at kapayapaan ng eleksyon para sa demokrasya ng bansa. Sa karagdagang ulat, last-minute instructions, iyan ang bagong nilabas na mga tagubilin para sa BSKE na mahigpit na pinaalalahanan ng COMELEC para sa mga kandidato. Alamin yan mula kay Daniza Lopez. Nagpalabas ng anunsyo ang Commission on Elections o COMELEC ng mga huling habilin para sa umpisa ngayong araw, ika-19 na Oktubre ng BSKE 2023. Ayon sa COMELEC, hindi nila pinapayagan magsabit ang sinumang kandidato naglalapas ng poster ng 2x3 feet ang laki. Dagdag pa nito, maaari ang group o team picture pero ito'y hindi rin lalapas sa nasabing sukat. Maaari lamang magdikit ng kani-kanilang tarpaulins o posters sa mga designated common poster areas na ilalathan ng COMELEC sa kanya-kanyang lugar. Mariin ring ipinagbabawal ang pagpapakain ng mga kandidato pagkatapos ng isang campaign sortie o rally. Anya ang ganitong klase ng politika na may halong gastos ay umpisa ng pinagbabawal. Matatandaan na una nang sinabi ng COMELEC na bawal nang mamigay ng t-shirts, ballers, caps, candies, fans at kung ano-ano pa na maaaring paggagastusan ng mga kandidato at ito'y tinuturing na isang form of vote buying. Sa kabila nito, pupwede naman mamigay ang mga kandidato ng kanilang mga leaflets, mga kampanya ng sabay-sabay at pwede nang gumamit ng social media sa kanilang kampanya. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa iba pang anggulo, opisyal nang nagsimula ang kampanya ng mahigit 1.4 million candidates para sa barangay at SK election. Tunghayan ng balita para sa buong detalye. Umarangkada na ngayong araw ang mga nagnanais magsilbi sa kanilang barangay at naglipana na muli ang mga campaign paraphernalias ng mga kandidato. Inasahang mahigit sa 1,400,000 kandidato ang naglalaban sa 8 posisyon sa mahigit 40,000 barangay sa Pilipinas. Ang pinaglalabanan ay ang pagkapunong barangay, 7 kagawad, SK chairman at mga kagawad nito.
Marami ang naghain ng kanilang kandidatura, udyok na rin ng mahigit 4 na beses na postponement simula 2016. Ang kampanya para sa BSKE ay simula ngayong araw hanggang ika-29 ng Oktubre, samantala ang eleksyon ay magaganap sa ika-30 araw nito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, nakaantabay ang humigit kumulang 187,000 na mga pulis para sa seguridad ng pagsisimula ng kampanya sa BSKE na nagsimula na ngayong araw ika-19 ng Oktubre. Nagsimula ang deployment kahapon ika-18 ng Oktubre kung saan naka-heightened alert na rin ang ahensya. Inatasan na rin ang lahat ng police commanders na paigtingin ang pagsasagawa ng checkpoints kasabay ng pagsisimula ng campaign period. Sa kabilang banda, magpapatuloy din ito para sa undas. Sa ibang balita naman, idineklara ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR ang shellfish ban sa 7 lugar sa Visayas at Mindanao dahil sa banta ng red tide. Nagpositibo kasi sa paralytic shellfish poison o toxic red tide na lampas sa regulatory limit ang mga shellfish sa Sapian Bay at katubigang bahagi ng Rojas City, Pilar at President Rojas sa Capiz. Apektado rin ng red tide ang Dumangquillas Bay sa Zamboanga del Sur, ang baybaying dagat ng Gigantes Island sa Iloilo, Dawis at Tagbiliran City sa Bohol. Ayon sa BFAR, lahat ng uri ng shellfish ay hindi ligtas ikonsumo at kung maaaring makonsumo, posibleng humantong sa pamamanhid, drowsiness at respiratory paralysis. Samantala, ang isda, pusit, hipon at alimango ay ligtas kainin hanggat sariwa. Nahuhugasan ng maigi at matanggal ang hasang at bituka bago lutuin. Sa ating ulat panahon, bagamat mananatiling makakaapekto ang northeasterly wind sa Hilaga at gitnang Luzon, magpapaulan rin ang shear line sa ilang bahagi ng parehong kapuluan. Asahan ang kalat-kalat na pag-ulan sa Quezon, Rizal, Laguna at Camarines Norte na dulot ng shear line. Gayon din ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga at Aurora. Habang posibleng flash floods pa rin ang asahan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. PBBM tumungo na sa Saudi Arabia para sa ASEAN GCC. Senador Cheese Escudero kwinestyon ang 2.7 billion kulang sa budget ng SUCs. Bag na may lamang pera at mga alahas, isinauli ng empleyado ng BI. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Umalis na ngayong araw si Pangulong Bongbong Marcos para makilahok sa ASEAN GCC at dumalo na rin sa mga nakatakda nitong pagpupulong. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Sa pag-alis si Pangulong Bongbong Marcos para makilahok sa ASEAN GCC Summit, ibinanggit niya na nakatakda rin sa kanyang paglalakbay ang pagtalakay sa Maharlika Investment Fund para mas mapakilala ang konsepto nito sa ibang bansa. Ngayong ika-19 na Oktubre ay umalis na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. patungong Saudi Arabia upang makilahok sa Association of Southeast Asian Nations Gulf Cooperation Council o ASEAN GCC Summit, kung saan magkakaroon din ng pagpupulong para talakayin ang Maharlika Investment Fund o MIF sa nasabing paglalakbay. Sa nasabing summit, inaasahan na makakilala ang Pilipinas sa mga leader na ASEAN GCC para talakayin ang mahamon ng pag-unlad sa rehiyon at ang konkretong plano para sa seguridad ng bansa. Ayon kay Marcos, ito ang unang pagkakataon na magkakaroon ng ugnayan ang ASEAN at GCC.
both of whom are very vibrant regions in terms of economic development for the globe. Sa panig ng Pilipinas, layunin nito na makilahok sa mga usaping may kinalaman sa enerhiya, seguridad sa pagkain, digital information, malayang pag-angkat ng kalakal, serbisyong pangkalusugan at pagpapabuti sa mga karapatan ng mga overseas Filipino workers o OFWs. It gives us, the Philippines, a unique opportunity to advance our priorities in ASEAN under the ASEAN GCC framework while forging closer cooperation between the two dynamic regional organizations. Binigyang diin din ng Pangulo ang advokasya para sa pangangalaga ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Kasama rin sa kanyang paglalakbay ang makipagkita sa mga Pilipino sa Riyadh upang ibahagi ang mga mahahalagang pangyayari sa Pilipinas at pasalamatan sila sa kanilang naging mahalagang kontribusyon sa ating bansa. GCC countries are home to an estimated 2.2 million Filipinos working in critical fields. We will see to it that our constructive engagement with ASEAN and our partners will continue to serve our national interest and the well-being of the Filipino people. Ibinanggit din ni Marcos ang isa pang mahalagang bahagi ng kanyang biyahe, ang pagpapakilala ng MIF sa buong mundo, kung saan nilinaw din ito na mapapakinabangan ng MIF ngayong taon matapos nitong mabalitaan sa ilang mga ulat na nakasuspindi ito. The organization of the Maharlika Fund proceeds apace, and what I have done though is that we have found more improvements that we can make specifically to the organizational structure of the Maharlika Fund. So we should not misinterpret what we have done as somehow a judgment on the rightness or wrongness of the Maharlika Fund. Sa kanyang talumpati ay naroon din sina Vice Presidente Sara Duterte, House Speaker Martin Romualdez at mga miyembro ng kabinete, AFP Chief of Staff General Romeo Bronno Jr. at mga pinuno ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang talakayan, budget para sa kolehiyo, technical at vocational education ay bahagi sa mga isyong siniyasat ng mga senador ukol sa kakulangan nito dahil sa paglobo ng bilang ng mga estudyante. Narito ang buong ulat. Noong kamakailan dininig sa Senado ang kakulangan sa budget ng state universities at colleges o kung tawagin ay SUCs dahil sa paglobo ng bilang ng mga estudyante. Bilang bahagi nito, pinaalalahanan ni Senador Francis Ochis Escudero ang SUCs na sundin ng patakaran sa General Appropriations Act ukol sa budget na diniklara. Bukod pa riyan, inudyok niya ang mga SUC at Department of Budget and Management na magkaroon ng pagkakaunawaan kung ano ang tiyak na proseso upang malaman ang halaga ng matrikulang ginugugol sa bawat estudyante. Samantala, base naman sa datos ng Commission on Higher Education o CHED, halos dumoble ang attrition rate sa bansa matapos ang pandemya. Ukol sa pananaliksik, higit sa 40% ng mga kabataan ang tumigil ng kolehiyo sa kasalukuyang taon, kung saan malimit sa mga ito ay ukol sa kakulangan sa pantustos ng matrikula. Nagpahayag naman si CHED Chairperson Prospero de Vera na patuloy nilang ipapatupad ang libreng tuition fees sa kolehiyo para suportahan ang mga kabataan sa kanilang mithiing makapagtapos ng pag-aaral. We would like to tell our young people that government will continue its commitment to provide access to quality higher education. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Karagdagang ulat alinsunod sa layuning mapabuti ang edukasyon sa bansa, nagkaroon ng mga pagbabago alinsunod sa implementasyon ng basic education. Tungayan ng kabuoang detalye kay Princess Castro. Inaprubahan na sa Kongreso ang unnumbered na substitute bill sa House Bill No. 7893 sa pangunguna ni Pasig City Representative at House Committee on Basic Education and Culture Chair Roman Romulo kahapon ika-28 ng Oktubre.
Layo ng panukalang batas na ito na bigyan ang mga estudyante ng basic education hinggil sa mga kakayahan na kinakailangan nila sa trabaho at kung sila ay magtutuloy sa kolehiyo. Ayon sa paliwanag ni Romulo, ang basic education ay ibababa sa K-10 curriculum kung saan matapos makagraduate ng mga estudyante sa ika-10 baitang ay may tuturing ng kumpleto sa edukasyong ito. Ngunit ang pagnanais na punlarin ang pagkatuto ay hindi lilimitahin sapagkat kung mapagdesisyonan ng estudyante na magpatuloy sa pag-aaral sa isang universidad o kolehiyo, magkakaroon ito ng karagdagang 2 taon na pag-aaral gaya ng kasalukuyang K-12 curriculum. Sa madaling salita, nais ng panukalang batas na ito na maghatid ng maraming educational pathways sa kasalukuyang kurikulum ng K-12 upang makamit ng mga kabataan ang pinakamataas na potensyal, gayon din ang mapahusay ang kanilang kakayahang magtrabaho. Samantala, kung ang isang mag-aaral ay mapagdesisyon ng kumuha ng technical vocational track sa ilalim ng Technical Educational and Skills Development Authority o TESDA, pagkatapos nitong makumpleto ang pangunahing edukasyon nito sa ika-10 baitang, layon nilang i-upgrade ang learning capacity ng TESDA. Ayon kay Romulo, nais nilang itaas ang kamalayan ng mga kabataan hinggil sa TechVoc kung saan ito ay isang globally highly competitive at highly skilled profession na makatutulong sa pag-unlad ng edukasyon at trabaho sa bansa. Dagdag pa rito ay ang pagsusulong na pahintulutan na ang paggawad ng degree o diploma sa mga magsisipagtapos o ang mga makakatapos ng TechVoc curriculum. Sa kabuuan, ang mga ito ay nakasaad sa Section 3 ng panukalang batas kung saan ang mga estudyante magtatapos ng junior high school o grade 10, sila ay maaaring pumili ng 2 education pathways. Ang una ay ang College Preparatory Program sa ilalim ng Department of Education o DepEd at ang pangalawa naman ay ang Technical Vocational Program sa ilalim ng TESDA. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, isang empleyado na nagsauli ng isang bag na may pera at alahas sa Mactan, Cebu International Airport ang pinuri ni Bureau of Immigration o BI Commissioner Norman Tansinco nitong kamakailan lang. Nadiskubre ng isang miyembro ng Border Control and Intelligence Unit o BCIU na kinilalang si Lino Hihada ang isang unattended bag malapit sa e-gate sa arrival area. Napag-alaman na ang bag ay naglalaman ng Japanese yen na aabot sa 80,000 piso, gayon din ng mga alahas at iba't ibang gadgets. Agad niya itong inuulat sa duty supervisor na nakipag-ugnayan sa kawani ng Air Asia Ground. Kasama ang mga tauhan ng airline, nakita nila na ang may-ari at nabalik ang kanyang mga gamit. Samantala, pinuri ni Tansinco si Hihada sa pagsilbing magandang ehemplo at halimbawa ng profesionalismo sa mga empleyado ng BI. Samantala, sanib puwersang tinutukan ngayon ng Philippine National Police o PNP, Philippine Army at Philippine Coast Guard o PCG Eastern Visayas ang pagpapaigting sa kampanya ng kontrabigay o laban sa vote buying para sa VSKE. Ayon sa PNP, bukas ang kanilang mga tanggapan sa mga reklamo kung saan magsasagawa rin sila ng mga operasyon para mapigilan ang posibleng pamimili at pagbebenta ng boto. Sa panig ng Philippine Army, suportado nila ang pagpapatupad ng kontrabigay kung saan kasama ito sa kanilang Information and Education Campaign. Samantala, ang PCG Eastern Visayas naman ay tinutukan ang pagbabantay sa mga pantalan at coastal communities para mapigilan ang mga magtatangkang mag-transport ng anumang transaksyon sa mga isla. Kaugnay nito ay nag-umpisa na rin ngayong araw ang kampanya ng mga kandidato para sa BSKE na tatagal hanggang ika-28 ng Oktubre. Nakiisa si Tourism Secretary Cristina Frasco sa mga pinuno ng turismo mula sa buong mundo sa 25th United Nations World Tourism Organization o UNWTO General Assembly sa Uzbekistan.
Pinagsama-sama ng UNWTO General Assembly ang higit sa 150 mga ministro ng turismo at mga delegado mula sa iba't ibang bansa para sa layuning talakayin ang mga patakarang nagpapaunlad at nagpagbabago ng edukasyon para sa kasalukuyan at hinaharap na katayuan ng pandaigdigang industriya ng turismo. Samantala, opisyal nang nilagdaan ng National Privacy Commission o NPC at Department of Information and Communications Technology o DICT ang isang Memorandum of Agreement o MOA sa signing ceremony na ginanap sa National Cybercrime Hub sa Taguig City. Ang kolaborasyong ito ay kumakatawan sa isang mahalagang hakbang tungo sa pagtiyak ng pangangalaga sa digital at seguridad at privacy ng bawat Pilipino. Ang sentro nito ay ang pagpapatupad ng Digital Security and Privacy Quick Response Project, isang makabagong sistema sa paghawak ng mga reklamo na idinisenyo upang mapabilis na matugunan ang paglabag sa privacy, na tinitiyak ang pangunahing karapatan para sa lahat ng mamamayan. Isasama ito sa eGov application sa ilalim ng Government Digital Transformation Bureau. Susunod sa News Force. Mga hotspot areas sa bansa mahigpit na binabantayan ng mga otoridad. Labing-anim na OFW mula Israel nakauwi na sa Pilipinas. DSWD itinakda na ang full-scale pilot sa pagpapatupad ng food stamp program sa Disyembre. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Balik BSKE. Alinsunod sa pagsisimula ng kampanya para sa BSKE ngayong araw, patuloy ang pagbabantay ng mga otoridad para sa mga hotspot areas o areas of concern sa ilang mga lugar sa bansa. Alamin ang detalye kay Princess Castro. Ilan sa mga pinakatutok sa pagbabantay ay ang Provincial Joint Security and Control Center sa Cagayan, kung saan mahigpit na binabantayan ngayon ang mga bayan ng Apari, Rizal, Bagao at Gataran. Ito ay buhat ng pag-uumpisa ng kampanya para sa BSKE ngayong araw. Ayon kay Provincial Election Supervisor Attorney Michael Kamangig, ang mga bayan na ito ay nangangailangan ng dobleng pagbabantay buhat na mga posibilidad na kaguluhan. Matatandaang nasangkot ang Apari sa pagkamatay ng dati nitong vice-alkalde, kung saan posible nitong palawigin ang away ng mga supporter. Habang ang tatlong bayan naman ay may presensya ng mga grupo ng komunista at terorista. Sa kasalukuyan, wala pa namang naiulat na hindi magandang pangyayari at nananatili pa ring mapayapa ang election period. Sa kabilang dako, kinumpirma naman ngayong araw ng pamunuan ng Tawi-Tawi ang tatlong areas of concern, kung saan kabilang ang bayan ng Panglima Alari, North Larap at South Larap. Dahil dito, magtatalaga ng PNP personnel sa bawat presinto ng mga nabanggit na lugar. Samantala, ang election campaign period ay magtatapos sa ika-28 ng Oktubre, 2 araw bago mag-umpisa ang eleksyon sa ika-30 ng Oktubre. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Rumisponde ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa 16 na Overseas Filipino Workers o OFW na galing Israel sa pamamagitan ng tulong pinansyal at repatriation pabalik ng Pilipinas kahapon noong ika-18 ng Oktubre. Ang mga nasabing OFW ay unang batch ng mga Pilipinong lumisan sa Israel dahil sa patuloy na hidwaan. Bukod pa riyan, kasama rin sa pinauwi ay ang isang buwang sanggol. Sa kasalukuyan, nakipag-ugnayan ang DSWD sa Department of Migrant Workers, OWA, TESDA at Department of Health upang agaran matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng mga bumalik sa bansa.
Samantala, nakatakdang isagawa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang full-scale pilot sa pagpatupad ng Walang Gutom 2027 Food Stamp Program o FSP sa Disyembre ng taong ito ayon kay DSWD Undersecretary for Innovations Eduardo Punay. Dagdag pa niya sa pagpapatupad ng programang ito ay masisiguro ang pagpupondo upang makatulong sa mas maraming pamilyang mahihirap sa pagkain sa darating na taong 2024. Balitang sports, pursigidong makaginto ang 72 pambato ng Pilipinas para sa ika-4 na Asian Para Games na gaganapin sa Guangzhou, China. Nasa 18 medalya ang inaasahang makamit ng mga para-athletes kung saan target nilang makakuha ang ginto para sa bansa. Opisyal na magbubukas ang kompetisyon sa ika-22 ng Oktubre at magtatapos sa ika-28 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinumpirma ng Philippine Embassy sa Israel na umabot na sa 4 ang nasawi sa hidwaan sa pagitan ng Gaza at Israel. Base naman kay Labor Attaché Rudy Gabasan, isa sa mga kumpirmadong nasawi ay binaril sa Hamas noong persahan itong pasukin ng mga militante sa isang lugar sa pagitan ng Israel at Gaza. Sa kasalukuyan, ipinabetid ni DFA Secretary Manalo na handa ang gobyerno na tulungan ang mga pamilya ng mga nasawi sa kaguluhan. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, 1,400,000 kandidato nangampanya na para sa nalalapit na BSKE. PNP naka-heightened alert sa pagsisimula ng kampanya sa BSKE. Bag na may lamang pera at mga alahas, isinauli ng empleyado ng Bureau of Immigration. Kampanya sa kontrabigay, tinututukan ng kapulisan. 16 na OFW mula Israel nakauwi na sa Pilipinas. Team Philippines target kumolekta ng ginto para sa Asian Para Games. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.